Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang naging hearing nga sa kaso ni Nanay Alvi Vergara at Pamilya Ruiz na ito. Dito nga natin mapapatunayan na talagang pinagtanggol nga ng ating matitinong senador si Nanay Alvi Vergara at hindi nga nila hahayaan na hindi niya makukuha ang hustisya sa ginawa ng Pamilya Ruiz na ito. Dahil kung makikita natin ay talagang abusado nga ang nangyari. Talagang basag-basag ang mga bungo at talagang hindi pa pinapasahod at higit sa lahat, hindi pa pinapakain. Mga kaibigan, bilang isang katulong, mahirap ngang magtrabaho kung wala laman ang ating mga sikmura. Kaya dito natin mapapatunayan mga kaibigan na talaga ang sinapit ni Nanay Alvi Vergara sa kamay ng Pamilya Ruiz na ito ay hindi na malaman kung ano nga ba talaga ang pinaggagawa ng mga ito dahil pangbubugbog, pangpapalo, pangtapon ng mga lamesa. Ito ang naging pahayag ni Nanay Alvi Vergara na talagang hindi naman nakalusot ang mga Pamilya Ruiz na ito dahil kung makikita pa lamang natin sa mga scan ng mga doktor na ito ay talagang basag na ang bungo ni Nanay Alvi Vergara. Kaya naman dapat managot ang Pamilya Ruiz na ito at hindi nga nila titigilan hanggat hindi nga sila nakukulong at mabibilanggo. Dito natin mapapatunayan na pinatawag na rin ang mga anak ni Garcia at ni Pablo Ruiz. Dito nga natin makikita mga kaibigan, magkakaalaman na nga kung sino nga ba talaga ang nagsisinungaling at mabibilanggo habang buhay. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. New offense if it is an entirely paliwanag niyo po 'yon. Kasi kung continuing offense, edi tuloy-tuloy lang 'yon from the start to the culmination. So, is there another offense committed separate from the original offense in Mamburao, Yes, sir. separate independently and committed in Batangas City? Yes, Your Honor. Again, without prejudice to the ongoing investigation, it would appear from the facts of the case that apart from the violations of yung law, yung 10361, each act of each inhumane treatment may be considered as one act. And if it is transferred, lumipat po siya ng ibang lugar, meron pong ibang posibleng violation din. Kasi if the person was detained against her will, kung hindi niya po gusto at siya po ay pinanatili sa pangangalaga ng pareho ding mga tao o kamag-anak ng mga tao na yon, nagpapatuloy lang po yung pang-aabuso na ginagawa sa kanya. So in that sense po, continuing siya kung nagsimula siya sa isang lugar at inilipat siya sa ibang lugar para ipagpatuloy yung pang-aabuso na yon. Salamat po. Lalong-lalo na kung yung pangako ay dalhin siya sa pagamutan at hindi naman siya dinala sa pagamutan. Ganun ba ang sinasabi mo, Miss Villar? Hindi siya dinala sa pagamutan? Hindi po, kasi daw po nag-iipon pa ng pampagamot. Nag-iipon pa ng pampagamot. Ah, Sila Ate Franz po at saka si Kuya Jerry. natanong ko kahit sino po ang sumagot sa inyo, hindi dinala nyo sa Batangas para ipagamot, pero hindi naman maipagamot kasi mag-iipon pa ng pampagamot. Totoo po ba yon? Yes, Your Honor. Kasi po nagde-deliver lang po kami ng sibuyas. Tapos nung ano po, inutang yung sibuyas namin, hindi kami nabayadan. Pero po, Your Honor, June 27, kinausap ko ang Ate LV nung gabi. Sabi ko po, Ate LV, pasensya ka muna, pahintay-hintay muna, maniningil lang ako sa napautang kong sibuyas, tapos ipapagamot kita. Ang sabi po ng Ate LV, yan alam mo Ate LV, ang sabi ko sa iyo, diga po, sabi mo sa akin, sige te, padala mo lang ako ng damit tapos allowance. Diga po, biniro pa po kita, magkanong allowance gusto mo te? Diga sabi mo po, kahit 1,000 lang, ay 100 lang, pambili ko lang ng merienda. I'm sure hindi nyo nabasa pa itong sinumpa sa laysay ni Miss Maria P. Guillermo Villar. Nabasa nyo na ho? May kopya kayo. Hindi kayo binigyan ng abogado ninyo? Wala pa po. Wala pa. Kasi sinabi nyo, kinausap nyo si Manang LB June 27. Ayun. Nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ni
Miss Maria P. Villar, noong June 27 din, ay nakiusap sa kanya si LB na kung pwede ay tulungan siya. Makita niya ang mga kapatid niya na di umano'y naninirahan din sa Batangas City at ang pangalan ay Gloria at Baby Lou. Ito po yung sinumpaang salaysay ni Maria P. Villar na nakiusap sa iyo si LB na tulungan siya noong June 27. Ito naman, sinasabi ni Mrs. Ruiz, noong June 27 din, kausap niya si LB na kahit 100 pesos ay bigyan. Pang-allowance daw po. Ang tatanungin ko ngayon ay si LB. Sino ang nakausap mo noong June 27? Yung Si Maria Villar o si Franz Ruiz? Sa Maria po, Na nakiusap ka na? na pakihanap po yung mga kapatid ko. Ayun. So, si Mrs. Ruiz, nakausap mo ba noong June 27? Sa iyo, Hindi po. na kahit daw 100, bigyan ka? Hindi po. Ay, hindi totoo yon. So narinig niyo, Ms. Ruiz, pero ang tanong siguro din ng committee, may pinahabol kayong 20,000 na di umano'y napag-ipunan, bakit hindi muna yun ang pinauna sa gastusin sa ospital? Magkano ba ang gasto sa ospital? Dr. Magalona, pagtanggap sa inyo, 20,000 ba kagad o pwede pong down payment? Depending po on what procedures will be Hindi, done. ito nakita nyo ngayon. At ni ER po, sir, no procedures were done po. Medical legal lang po. Kasi mag-iipon pa raw pero may 20,000 na padala. Kaya na ba sana yung 20,000? Kung ipapass through po natin sa Malasakit Center and sa ating social service, Kaya. mukhang Ayun. kakayanin man po, sir. So, Senator Estrada, wala mo na akong karagdagang tanong. Itong sinumpaang salaysay ni Maria P. Guillermo Villar ay nagpapatunay na siya ay dinala sa Batangas City at sa Batangas City hindi naman siya nadala sa ospital. Bagkus ay siya pa ay napatigil doon sa bahay ng anak ni Mrs. Ruiz kung saan siya tumigil ng mahigit isang buwan at kung saan siya ay nagtrabaho din bilang kasambahay. At sa ngayon kay State Prosecutor Padulyon, ay maaaring i-consider ito bahagi ng isang continuing offense na nagsimula sa Mamburao papunta po sa Batangas City, although pwede ring separate offense. Sa susunod pong pagdinig, unless may tanong pa gusto ko pong makapagtanong yung mga wala rito, si Senator Tulfo at si Senator Padilla na kanina pa nagsasabi na hahabol pero medyo matagal-tagal na. May mga hearing pa ho ngayon na padating, ay pinapakiusap po natin na sana yung pakiusap ni Senator Estrada, makasama rito yung si Dodong at si Jerlyn Garcia na kumupkop ng huli kay LB. At tatawagin din natin sa pagkakataong yon si Baby Lou at saka si Gloria. Ang bago siguro magtapos si Senator Estrada, tanungin natin itong Dole, ano naman ang ginagawa ng Department of Labor and Employment tungkol sa kasong ito at kung paano sila makikibahagi dito. Yusek Benjo Benavides, ikaw naman, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Alinsunod po dun sa mga umiiral na patakaran, kami po, ang DOL po ay nakipag-ugnayan na sa pamilya ni Ginang LB para po habulin yung mga labor-related claims. At para po mabigyan po sila ng kaunting kapital para makapagsimula ng isang negosyo. With respect po dun sa labor-related claims, nakausap na po ng aming kawani sa Batangas City. Totoo po na ang workplace po niya ay dun po sa ibang region. Pero kami po ay, ang rules po namin kung saan po naka-reside yung isang manggagawa, pwede po namin iproseso yung kanyang mga claims. Kailangan lang po namin ng konting detalye, katulad nung kailan ba talaga siya nagsimula magtrabaho, siya ba talaga ay pinasahod o hindi. Sa mga pagkakataong meron pong factual issue kung nagbayad o hindi, ang ating pong patakaran ay ang burden of proof po ay nasa employer. Kailangan po magsumite ng convincing evidence ang isang employer para magpatotoo na talagang binabayaran po ang isang manggagawa. Hindi lang po ang isang kasambahay. Interestingly, Mr. Chair,
Si Ginang LB po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagkat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Sa makatuwid po, Mr. Chair, ang kanya pong applicable... Paano industrial? Ano po, mayroon po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Meron din po tayong tinatawag na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Sa pagkakataon pong ito, at base na rin po sa provision po ng batas, si Ginang LB po ay hindi lamang po pinagtrabaho bilang isang kasambahay, kundi bilang isang manggagawa doon po sa sari-sari store nung pamilyang Ruiz. Dahil po doon, ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa, kundi po yung applicable minimum wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo, maliit man o malaki, base po sa umiiral na wage rate order ng Region 4B. Yun lamang po, Mr. Chair. So, narinig niyo po yun na kasi nagtrabaho sa gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan, sa tindahan, doon sa karnihan, doon sa grocery, kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, kayo na tanungin ko, Mrs. Garcia Ruiz, meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka hindi po Wala. nagtrabaho ang Ate LB sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, na sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palengke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina. Po sa Talipapa, hindi ba maraming beses daw yun? Nasa karsada pa kayo, sa inyo na nanggaling yon. Ay yung tiyanggian po ng 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sir ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yun? Sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid Beses lang na? po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po, minsan po pinatitigil po ako doon sa Tianggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, ilang beses yon? Pag araw po ng Biyernes, tuwing Biyernes po, pag may Tianggian, Gano'ng katagal yon? 8 oras? 8 hours? parang hanggang tanghali po kami doon eh. Simula madaling araw. Opo. So tuwing Biyernes, ikaw ay nasa Tianggian. Opo, sinasama nila po ako minsan. Yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado, Andun lang po ako sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. Sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, no, Bakit? Meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? wala po. O, Yung ang niluluto, yung pangkain nyo. Opo, yung mga pagkain namin. Hindi binebenta. Pa, Hindi binebenta. pinapaluto lang po sa amin, sa akin Hindi, po yung minsan. niluluto nyo, hindi paninda. Minsan po, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto ay binebenta ba sa mga ibang tao? May karinderya? Hindi po. Pagkain nyo lang. Opo. Ayun. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan? O ikaw pumasok bilang kasambahay ba? O kung ano, may kontrata ba? O wala na? Wala po. Sabi po sa akin, doon ka muna lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek Benjo, so did they violate the Batas Kasambahay referring to these spouses? Yes, based on the narration of facts in this committee, yes, Mr. Chair. All right. Dapat malaman ng mga abogado niya ito. Ginang Franz, pinagamot niyo ba siya dati noong 2019, 2020, 2021, 2022? 2019, hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi po Bakit hanggang ngayon lang 2023 siya balak pagamot, ipagamot? siya po nagsabi sa akin, Your Honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, ipa-check up mo na lang ako at ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, ay sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po. E di sabay ka na sa amin, sabi ko po, ay nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan lang po namin sa Balintawak ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang sabi, teka, the provincial Yeah, yeah. Secretary, sinakay daw sa truck ng sibuyas, wala naman siyang kasama.
Mayroon po, Your Honor, yung kasama niya. Kasi doon po sa unahan, Your Honor, Sabi nyo kasi sasamahan nyo. Sinamahan nyo sa truck ng sibuyas? magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, Sinamahan mo ba sa truck ng sibuyas si Aling LB? magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa unahan banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yun. Pwede po silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakyat sa taas. Masyado makakagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. Sabi nila, dito na lang kami ate, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yun. Tapos pagdating po sa Batangas, Your Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirhan na din po. No further questions, Mr. Chair. It's due The to the committee has lateness of the considered- hour, and I urge this committee under your stewardship to conduct another hearing together with the presence of, if we can invite Dodong. Dodong, Committee Secretary, you're directed to secure the attendance of J.R. Dimines, Dodong, as well as the person named as JM and Patrick. Try to secure their last names. We can dispense with the presence during the next hearing. We can dispense with the presence of the other doctors here. We can just probably have one representative coming from the medical profession. Opta siguro, Opta. O kayo na lang po ang pumili. Mo nagugutom na si Doktora Yung Opta. Opta, nandiyan naman yung pagkain nyo. Nandiyan naman yung pagkain nyo. We can dispense with the presence of the DSWD Mindoro Occidental, as well as saan po kayo, ma'am? Yung Miss Cueto? Saan po kayo, DSWD? Batangas City po, Your Honor. Siguro CSWD o Batangas City malapit, po. malapit Yes, po. lang naman kayo. Siguro kasama pa kayo. Yes po. We can dispense with the presence of one of the police officers here, unless Senator Estrada, sinong pababalikan natin sa police? Wala na siguro. Wala na, we can dispense with the presence of the PNP. What about Barangay Captain Fatal? Yes, Mga kampanya ka pa, Kapitan. hindi require yata ni Senator Tulfo yung kanyang presensya sa susunod na hearing. Kasi Ganun. wala si Senator Hindi na Tulfo. makapangampanya si Kapitan. Nag-file ka ng certificate? Yes, Your Honor. Kailan ba kampanyahan? October 19 po to Hindi 28. dapat siguro bago magkampanyahan, nakapag-hearing na tayo. Matagal pa naman eh. Marami lang kaming budget hearing ngayon, kaya nahihirapan kami magawa ng schedule. Nagpapasalamat po ang committee ito. No, before that, again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad na sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonito Baran na nasintensya ng reklusyon perpetua. Nakita niyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Inakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV. She's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakakita ko kung sino nagsasabi ng totoo. I will not prejudge you. But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. Thank you, Mr. Chair. Ulitin ko, salamat po sa mga naglaan ng panahon na dumalo sa hearing na ito, sa lahat ng ating resource persons, sa Department of Justice, sa ating mga doktor na naririto, kay Miss LB Vergara, sa mag-asawang Ruiz, sa kanilang mga abogado. Without objection, on the part of my colleagues here, present physically and virtually, the Senate investigation on the matter of the case of Miss LB Vergara is hereby suspended. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan
na talagang ginagawa nga ni Senador Tolentino at ni Senador Estrada ang kanilang trabaho, na talagang ginigisa nga nila itong si Garcia Ruiz na ito, dahil kung makikita natin ay puro kasinungalingan at mga ebidensya na linasabi na si Nanay LV ang may kasalanan, hindi sila, at talagang hindi nga raw nila pinipigilan at pinapasahod pa ito na taliwas talaga sa testimonya ni Nanay LV Vergara na hindi pinapakain, hindi pinapasahuran, at higit sa lahat, pinapalo at minamaltrato pa ito. Kaya naman dapat matapos na ang investigasyon na ito at makulong na ang dapat makulong. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.